Kalma ang panahon pero overloaded at tagilid ang barko. Sa dock pa lang po ang barko, tagilid na. Okay lang daw kay kapitan na tagilid. Madaling araw, walang ilaw, 3 oras mahigit. Higit sa lahat, Alison, direct ako tong sasabihin sa iyo. Sinungaling kayo. Kailan kayo hihingi ng tawad sa inyong mga kasalanan? Isang pangyayari, pagkatagilid ng barko, 95 degrees, bumulusok. Hindi umabot ng 1 minuto na isalim, bumulusok kay pababa. May isang nagsabi taga Alison, ang sabi sa amin, masaya na kayo, nakatanggap kayo ng pera. May trauma pa po kaming hinarap namin, ganun pa po ang sasabihin sa amin. Hindi namin po ipagpapalit ang buhay namin dahil lang sa 40,000 or 10,000. Survivor si Ma'am Fatima Sweeney Sahili. Yes. Go ahead po, Ma'am. Ako po ay magsasalita in behalf of the victims and witnesses. Una po, andito ako ngayon bilang anak ng biktima, representative ng kapwa biktima at lahat ng kaanak na binago ng trahedyang ito. Ngunit higit sa lahat, andito ako ngayon bilang isang ordinaryong Pilipino na may napakasimpleng hiling. Ang makapaglayag ng ligtas ang bawat Pilipino sa kahit saang sulok ng bansa. Noong 1 a.m. ng January 26, lumubog ang MV Trisha Christine 3. Lahat ng survivors ay may iisang obserbasyon. Kalma ang panahon pero overloaded at tagilid ang barko. Nais po namin iklaro na nasa dock pa lang po ang barko, tagilid na. Andito po ang human driver na sinabihan ni Maestro na okay lang daw kay kapitan na tagilid. Sabi niyo po sir, ginawa naman ng due diligence ng PCG. Andito po ang witness na sinabihan ko po na lang ang sabi ng PCG officers nyo on duty at that night. Nung kumakatat po sila para tulungan nyo, pinagsarhan nyo pa po ng pinto. Pangalawa, ang inyong emergency response nung andun na ang PCG officers na nagre-rescue. Andito po ang kasama nating witness na kasama na nakasakay sa MV2 Bataha na sinasabing wala pong initial basic first aid o kung meron man po mali-mali. In fact, sa sobrang tagal po ng response ng PCG, may mga namatay pa po habang naghihintay ng rescue. Isipin niyo po, madaling araw, walang ilaw, 3 oras mahigit. May namatay pa po nung dumating na yung rescue dahil napagod sa pag-akyat ng barko. Sinundan pa ito ng kanilang pahayag ng 10 lamang ang missing noong January 27. Pangalawang kasinungalingan. Sa araw na din iyon, 11 katawan ang na-retrieve ng private search operations na nandito po sa tabi ko. If only the dead can talk, ika nga. Pero sa 11 katawan na lumutang, tila bang kahit ang mga patay ay naispabulaanan ng kanilang kasinungalingan. Noong umaga ng January 28, inanunsyo ng PCG na technical divers are now deployed. Ngunit ang kanilang ng mga barangay ay galing sa paghahanap ng missing sabongeros ng Taal Lake. Hindi po kami mangmang. PCG, pero ba kayong pinagtatakpan? Hindi na po ito bago sa Alison. Tulad po ng sabi ni Senator Tulfo na 32 maritime incidents. Nangyari ang pag-grab ng MV3 na kumulang 31 sa buhay. Ang investigation reports na galing sa Sir Marina ay sinasabi na check ang Alison at substandard ang mga gamit. Ang tanong namin, anong nangyari pagkatapos ng investigasyon? Nasuspindi ba ang Alison? Napatawag ba ito ng akmat kapurasuhan? Wala kami talagang sa binigay na 3 billion cash assistance ng Alison. Marina, anong ginawa niyo nung panahon na yun? At Marina, anong ginawa niyo nung panahon nito? Maglayag at mag-operate ang korporasyon na ulit-ulit nilalagay sa panganib ang pasahero nila. Kinakalawang barko, yun ang pinag-serve namin. Para sa PCG at Marina, hanggang rin sa pwesto na lang ba yung kaya? Ilan pa ang kailangang katawan na lumutang para reserve ang inyong conclusions? Respected agencies, simplihan na lang po namin. Lahat ng rescued, kinumpara namin sa manifest at nagulat po kami sa resulta. Out of 200 rescued, this is from the data of the City Disaster Risk of Basilan and Zamboanga, 175 ay wala sa manifest. In other words, 57% of the rescued is unlisted. So ano na pong natira, ano na pong nangyari doon sa 201 tapos of passengers na wala na po tayong balita?
We challenge the agencies here today to contest and prove to us that we are wrong. Please do so. Sabi ng mga crew, nag-i-inspection kayo, nag-inform po beforehand ang Allison na darating kayo. Kaya o hindi to its point ang pag-inspection nyo. No wonder na bibilog kayo ng Allison. Para naman sa mayor ng Zamboanga City, Mayor Olaso, bago itong insidente, madalas mong bibida ang Allison sa iyong page. Akala ko ba wala kang kinalaman sa kanila? Noong incident, ang iyong kapatid, ang spokesperson ng Allison na nagbigay lamang ng 2,000 pesos na danyos para sa mga biktima. Ngayon, sinasabi na po kayo involved sa pagpapatakbo ng Allison. Bakit empleyado ng LGU ang nag-release ng pera na galing daw sa Allison? Bakit nag-release ng 10,000 pesos cash assistance ang Allison ay magdadagdag ng 1,000 at sasabihin galing kay Mayor? Sinasabihan pa ng mga empleyado, mula po kami victims dahil nakatanggap na kami ng 40,000 pesos cash assistance. Sabi niyo pa, nandito po yung witnesses namin, mukhang adik yung mga dinala ng survivors, ayaw namin na totoo silang biktima. Simula incident nito, bakit bawat dalaw ng Allison kasama ang LG? Higit sa lahat, Allison, direct ako tong sasabihin sa iyo, kailan mo kami haharapin? Kailan kayo hihingi ng tawad sa inyong mga kasalanan? May dinadala pa pong trauma ang mga survivors, ngunit naglayag kami ulit upang harapin kayo ngayon sa Senado. Kayo. Ang sabi niya sa official statement mo noong January 26, agad-agad kayong rumisponde nung nakatawag kayo ng distress call. Una, walang distress call. Sinungaling kayo. Pangalawa, mahigit 3 oras palutang-lutang naghihintay ng rescue. Ganun ba ang immediate response? Alisan, kailan nyo ilalabas ang pinatago nyong kakatan? Hindi ka lang maaari pag-deny dahil nakita ng mga survivors, buhay si Kapitan, ngunit bigla na lamang itong naglaho pagkatapos ng rescue. Kung patay o missing si Kapitan, bakit walang kaanak ang naghahanap dito? Alasan, pati ang inyong mga crew ay dinadaya nyo at pinapahirapan. Kasi kayo ng substandard na parts, ultimate uniforms na binibenta nyo pa sa kanila. At trabaho na napakatikan, napagawa niyo pati sa inyong mga intern para lang makatipid kayo sa empleyado. Lahat po ito ay simbong po sa amin ng aming mga anonymous crew at higit sa lahat, may major defect ang barko bago nyo ipapahinahin, nyo pa rin makabiyahe, basta lang kayo kumita. Wala kayong mga puso, parehong biktima ang crew at mga pasahero dito dahil sa mata nyo, kami ay tawang ng collateral damage lang kung nagbuhog man ang barko. Our esteemed lawmakers, panahon na po tingnan natin ang maritime laws, panahon na tanungin natin ang ating mga sarili, sino ba ang nagbebenepisyo dito? Ang mga pasahero o shipping lines na hindi makatao. Naman na po, sobra-sobra na ang nasawi. Ang trauma na hindi na maaalis sa amin, our lives will never be the same. Ang hinaing namin, revoke the license of Allison, file criminal charges to the corporate owners, change the maritime laws for better dahil hindi nagtatapos sa pag-revoke ng license yung gusto namin. Magtatapos ito kung ang bukas sa isang Pilipinas na malaya at ligtas na nakakapagbiyahe ang mamamayan nito. Maraming salamat po. Thank you very much. Saan ba yung may-ari dito ng Allison? Representative ng may-ari? Hindi ka ba tinablan doon sa sinabi ng survivor? Who's the owner? Who's the representative from the owner? What's your name, sir? I'm representing the company. And your name is? Pardon me? And your name is? Attorney Nelson Tan po. I'm the VP. Where's the owner? Kasi nagpadala kami ng invitation sa owner. She's my sister po. This is a family corporation. So it's a family corporation. Before you answer the question, mamaya, meron pa isang witness na gusto magsalita. The survivor to, who would like to talk? Mr. Sally, right? Sige po, Mr. Sally. Yes, sir. Isa sa mga survivors si Mr. Sally. Sige po, meron po kayong gustong sabihin. Bismillahirrahmanirrahim. Nais ko po i-counter yung sinabi ni Commodore na hindi siya overloaded. Before ako sumakay ng barko, sir, nakita ko ang wingman nakatalikod sa barko, 5. 2 GNT truck.
isa sa unahan. Motor, 5 ang nasaksihan ko na isakay. Sir, ang paglubog ng barko bumulusok hindi umabot ng 1 minute. Hawak na hawak ko ang kapatid ko at sa katsiyahin ko. Hanggang ngayon natutroma ako, nandito ang pinig nila sa pandinig ko. Hawak na hawak ko ang kapatid ko. Ang sabi sa akin, Tol, huwag mo akong bitawan, iligtas mo ko. Kasama ko, sir, bumulusok. Tiyahin ko at saka kapatid ko. Pag hindi, sir, overloaded ang barko. Hindi umabot, sir, ng 1 minuto. Bumulusok kami sa baba. Naniwala ka ba, sir, sa miracle? Allah subhanahu wa ta'ala ang nagligtas sa akin. Nung bumitaw ng kapatid ko sa kamay ko, bumulusok kami pa ilalim. Ang sabi, sir, sa akin ng kapatid ko, hindi, habang buhay ko ito, dadalhin ang flashback sa akin ng lahat. Maniwala kayo, sir, o hindi. Pagdating ng alauna, 2:00 ng gabi, hindi ako makasarap hanggang umaga. Pagdating ng 2:00 ng gabi, alauna hanggang umaga, nagpa-flashback sa akin lahat ang nangyayari. Ang buong pangyayari. Sir, maka-interrupt. Okay. Nung palubog ng barko, wala bang mga crew member ng barko na tumutulong sa mga pasahero para turuan paano ikabit yung life vest at crowd management? Wala bang mga ganon na Wala, sir. pinapahupa yung mga nagpapanik na pasahero? Wala, sir, ni isa. Kami sarili namin ang nagsuot ng life vest. Ang life vest, sir, kami pang naghanap kung saan nakalagay sa cabinet. Sabi ko sa mga kaibigan, kasama ko passenger sa aircon, nasa cabinet ang life vest. Okay, sir, yung mga okay, sir, nakasakabinet na nabanggit nyo na po dati sa previous interview sa inyo. Yung mga nalunod na mga pasahero, were they wearing life vest? Meron ba silang life vest? Meron nakasuot, meron hindi. So yung mga nakasuot, lumubog pa rin. So ibig sabihin, substandard yung life vest. Sir, nung lumubog ang barko, nakita ko maraming na-trap sa loob. Yung nag-float sa ibaba ng dagat, sir. Yan ang mga first row. First, ano po? First row, kasi Sa first row? naka-stampede na, sir. Okay. Tumagilid, sir, ang barko. Tumakbo kami patagilid. So maraming natipina sa Kasi, sir, isang pangyayari. Pagkatagilid ng barko, 95 degrees, bumulusok. Hindi umabot ng 1 minuto na bumulusok kay pababa. So karamihan sa mga nag-survive tulad ninyo, kayo nasa upper deck. Sir, ganitong nangyari. Pagkahila ko sa kapatid ko, bumubulusok kami, sir, sa baba. Hindi ko na mahila ang kapatid ko siguro. Nakasagi ako. Yung sumabit sa grills ng barko. Bumitaw na siya sa akin. Since mayroon akong suit na life vest, nadala ko ng life vest pa itaas. Ilang segundo na lang, sir, pag hindi ako naka-ahon sa taas, mamamatay din ako. Lahat, sir, ng gamit nila puro substandard. Lang life vest is substandard. Maraming namatay, sir, nasakal ng life vest nila. Life raft nila, sir. And you told me dun sa previous interview ko sa inyo na nauna pang magsiksakayan sa life raft yung mga crew Kitang-kita ko, sir, nasa life raft ako na substandard. at yung mga crew. Meron akong nakita, lifeboat, 2 sa unahan ko. Butas-butas siya, sir. Yung isang lifeboat dito, ko ang nakalakad sakay.
So, ibig sabihin, isang life vessel, puro crew lang ang sakay. Lifeboat nila, sir. Boat. Oh, puro crew ang nakasakay. Nandun ba yung kapitan? Pansin nyo? Hindi ko kilala ang kapitan, sir. Pero malamang buhay yun, sir. Dahil bakit? Ang nag-rescue sa amin, fast craft ng Alison. So, ibig sabihin, nakapagtawag ang barko ng SOS bago lumubog sa Alison. Una na sa una. Okay. Kasi ang dumating, sir, sa area ng trahida, ng pinangyarihan, Okay. sa lugar ng Arsinia Kahing Nano. Thank you, Mayor. Action Mayor. Okay. Siya, sir, ang unang-unang nag-rescue sa amin galing sa isla ng Tuas Island. Thank you, sir. Thank you, Mayor. Anyway, dako naman tayo sa insurance, ano? Yung reklamo ng mga survivors na insulto, may 1,000, may 5,000 na binibigay. Alison, meron bang insurance policy? Updated ba yung insurance policy ng barko na lumubog? Alison, I'm talking to you. Attorney, what's your name? Attorney. What's your name, attorney? Nelson po. Attorney Nelson. Tan po. Ano po? Nelson Tan po. Nelson Tan. Yes. Okay. Sige. Insurance coverage. Marami nagrereklamo na ang binibigay nyo lang daw 10,000. That's supposed to be 200,000 nakalagay sa policy ninyo. Pero kung LTFRB yung pag-uusapan, buti pa pala kapag na-aksidente sa lupa, 400,000 ang kapalit ng buhay ng taong na-aksidente. Kung namatay, sa barko pala, 200,000 na. But anyway, sige. Hindi nyo ata binayaran. Marami sa mga survivors, sa mga victims na lunod, hindi nyo binayaran. Tapos tinawag nyo pang mga adik yan, huwag natin bigyan. Meron pang kaganong mga salita kayo. Explain, please. Mr. Chairman, if you allow me to have a short opening statement. No, sir. Honor- Pakisagot lang, sir. No, yung short mo, magiging 10 minutes yan. Pakisagot lang. Maraming mga kamag-anak ng biktima na namatay, nagreklamo na hindi kayo nagbibigay ng compensation mula sa insurance policy ninyo na 200,000 supposed to be. Karamihan sa kanila nakatanggap lang ng 10,000, meron pang 5,000, meron pang 1,000 lang pambili ng pagkain daw. Isagot po. Huwag ka na mag-opening statement. I don't need your opening statement. Magpapabida-bida ka lang dyan eh. Pakisagot lang, bakit hindi nyo binayaran ng maayos yung mga kamag-anak ng biktimang nalunod? Actually, sir, we have an insurance company, insurance policy that is mandated by the Marina. With regards to the amount of financial assistance, I have on record here, Your Honor, that for accidental death, it covers around 200,000. And for the emergency assistance is 50,000. So right immediately during the tragedy, when the survivors were brought to Zamboanga Port, we immediately released the 10,000 initial financial assistance to the survivors. Now we have on record here that we immediately released 274 passengers with 10,000 each. That was meant for the immediate financial assistance. With regards to your 10,000 para sa mga survivor, yes, immediate assistance na yon. yes. Sa So- tingin mo, tama ba yon na yung halagang yon? Hindi po kasi initial po 'yun para meron lang po silang pagkain and other transportation needs during the May mga reklamo mula sa mga survivor na yung kanilang hospital bills hindi yung sina-shoulder. Ang nagsa-shoulder ay yung mga victims. we have the receipts po na we are Okay, ba't yan? Survivor? Si mga survivor? Gusto magsalita tungkol dun sa assistance na Ganito po, nabanggit nyo? sir. Nung palapag na po kami dito, papuntang Maynila, nung isang araw, may isang nagsabi taga Alison, ang sabi sa amin, masaya na kayo, nakatanggap kayo ng pera.
Alison po yon, sa table mismo po ng Alison. Galing po kami ng Hulo papuntang Zamboanga, then Zamboanga to Manila. May trauma pa po kami hinarap namin. Ganun pa po ang sasabihin sa amin na kami ay masaya na dahil po sa pera. Hindi namin po ipagpapalit ang buhay namin dahil lang sa 40,000 or 10,000. Furthermore, we would like to add po na ang sabi po ng representative ng Allison, kapag wala pong ticket specifically referred to the children or minor, hindi po nila bibigyan ng cash assistance, hindi po nila bibigyan ng hospital, hindi po nila sasagutin ng hospital bill. So, tama po ba yun? Meron pong sanggol kahapon lang. Na-retrieve po, wala ng ulo. Tapos ganun po ang sasabihin ng representative ng Allison. Okay, Marina, or DOTR, paano yung mga pasahero na wala sa manifest at namatay? Siyempre, ang babayaran ng insurance company ay yung nasa manifest lang. So, paano yung excess passengers na wala sa manifest? Paano na sila? Would like to Mr. answer? Chair, if I may, under our existing policy, the ship owner is obligated to oblige to provide the And the same amount kung ano nakaspecify sa same po insurance as the policy. insurance cover. So So that's these not are happening. But unmanifested. that's not happening in this case. Hindi nababayaran itong mga survivor, pati yung mga kamag-anak ng biktimang namatay. Madadagdag po yan sa mga violations in terms of the CPC. Clarify lang po namin, Senator Tulfo, na sabi po ni Attorney Nelson, ang 10,000 pesos daw po ay initial cash assistance for food, as what you said earlier. Ang sabi niyo po sa witnesses natin, kapag sinagot niyo na yung hospital bills, good as yun na po yung assistance na ibibigay niyo for life. Yun na po talaga, hindi na po kayo magbibigay ng separate na kumbaga, kung sila ay na-hospital, nabawasan pa yung dapat nilang marireceive. Eh yung mga hindi na-hospital, pero na-trauma, sila yung kapag naka-receive ng intended, tapos yung mga na-hospital, yun na po, nabawasan pa po. So, ano po ba yun na ginagawa nyo, tinitipid nyo ang mga pamilya ng biktima sa insidente na mga kasalanan nyo? Sir. If I may, sir. Sir Sally. Nagbigay sila ng 10,000. Okay. Nung nag-ingay na, sir, nag-additional siya ng 40,000. Yung 10,000, sabi nila, What do you mean nag-ingay? Nung nag-ingay, nagdagdag ng 40. hindi, yung lumaki ng issue, sir. Okay. Yung 10,000, sabi ni Nelson, food assistance. Nung nag-ingay na, nagdagdag sila ng 40,000, bali 50,000, yun daw ang bayad ng insurance. Ngayon, ang offer nila sa amin is 100,000. Insurance is 200,000. May announcement sila, magbibigay sa 300,000. Hindi nila binanggit, ang 200,000 ay sa insurance. Ang lalabas doon, Allison ang nagbayad ng 10,000. Sir, yung mga nag-reimburse na-admit sa hospital nung pagdating namin ng Zamboanga, hindi ba daw makakuha ng 50,000 sa mga survivor? Hindi ay dahil na-covered na ang pera na yon doon sa bayan nila sa hospital. Ganyan sila nangyayari sa amin sa Zamboanga. Di ko alam kung anong gustong palabasin ng Allison. Kami ba nilalaro? O ayaw nilang magpakawala ng pera nila? Yun ang tanong ko, sir. Salamat po. Thank you. Thank you, Mr. Sally. Allison, make sure na lahat ng victims, kasama yung mga survivor, they should be well compensated. Your Honor, may I be allowed to answer or to explain? Before you answer, before you explain, also, Marina, palitan nyo yung inyong polisiya sa pagdating sa insurance coverage. Kasi sa LTFRB, 400,000.
kapag namatay sa aksidente ang isang pasahero dito sa lupa, sa inyo 200,000 lang. Tapos meron pa kayong tinatawag na no fault insurance policy na kapag ang barko ay lumubog, polisiya nyo, ma'am, huwag kayong tumawa. May mga namatay dito, seryoso, pangiti-ngiti ka pa, huwag kang ngumiti. Kapag lumubog ang isang barko na sa investigasyon ng mga otoridad ay hindi ka pabayaan dahil aksidente lang halimbawa because of the force, because of isa malaking alon hinampas at nalubog, walang overloading, walang mababayaran na casualty under that no fault insurance policy na tinayagan ng Marina. Dapat kahit na yun ay aksidente talaga at lumubog yung barko at walang kapabayaan, kahit na walang kapabayaan, dapat binabayaran ang lahat ng biktima at survivors. You change that. Ang balita ko, nagkaroon kayo ng ganong polisiya dahil naglabi raw yung mga ship owners. Nagkaroon na ata ng lagayan, bigayan. Marami atang pilak kumalat mula sa mga lobbyist. Under your watch, don't let that happen. So palitan yung pong polisiya yung no fault policy. And then yung 200, taasan nyo po. Okay. Sige. Meron pa isa pang survivor gusto magsalita from Hulo, all the way from Hulo. Sir, What's your name, sir? ako po, sir, si Julan Rickson. Magandang umaga po, Mr. Rick. Magandang umaga po din, Sir Raptor po. May tanong lang namin po, sir, kasi yung nag-accident yun, tinanong ko pa sa barko sa Antonia to, kung kaya ng barko nila nagkasya, kasi mabigat lahat ang karga namin ngayon, nabigas. Sabi nila kaya, anin lang ba yan lang kang kapasok, pero mabibigat yan lahat, bigat yan lahat. Tapos sabi nila kaya, mas mo sa Antonia ito nagsabi, ako ang pumunta doon sa taas. Nagpunta na ako doon sa Tricia, sabi ng Tricia, ako man ang priority nila, pinapasok nila ako agad sa loob, yung truck natin. Hindi magpasok ang truck ko doon sa loob kasi mataas ang rampa nila, umano yung chassis sa rampa o sumayad na pinabalik ko ang truck ko, pinapasok ako ng ng dalawa bago ako pumasok yung truck ko. Tapos, yung doon na lahat ang ibang sa loob, bali 6, wala pa yung 20. 6 pa lang na wing van. Tagilid na ang barko, mismo maestro, nagsabi sa akin, boss, ganito talaga ang sabi ng maestro, boss, tagilid ang barko natin, 2 inches. Ay nalang pa rito si maestro, tawagan mo, kontakin mo si Cap para mabalanse, i-arrange yung truck. Sabi daw ni Cap, okay lang, walang problema. Umakyat na ako sa taas, pagka ganun ang sabi nila, na umalis na ang barko, magalis na ang barko, ando mga tao ko sa baba, sa truck. Yung helper ko at saka, isang anak ko, na lalaki. Na, sa baba ng anak ko, ang sabi ng truckman ko, say lang na may butas ang kuwan ng barko. Sa yung sa likod, yung tumakbo ng barko. Sabi ng maestro, okay lang yan, wala yan problema. Ganun ang sabi. Tapos, mga ilang oras lang, nagsisigarilyo ako doon sa labas, mismo ng barko. Pagpasok ko sa aircon, mga 11 plus, ganun. May sumabog siya. Anong galing po yung pagsabog? Yung pagsabog yun, hindi sa truck. Mismo sa engine room nila. Sa engine room. Ang sumabog. Siguro, yung kuwan pa yung barko, overloaded pa. Tapos, tagilid pa. Na siguro hindi na kayanan ng hangin. Yung kuwan ng compressor, siguro yun ang sumabog. Okay. Tapos yun, lumabas ang maestro, humingi ng tulong sa mga tao, doon sa baba, sa mga nagtatruck, sa mga truck, na pero wala na.
Hindi nagaya. Oo. Binakyun nila pero hindi nagaya. Oo, water pa mismo. Okay. Pumasok ng dagat doon sa loob. Sige. Meron akong quick question. Thank you, sir. Bago sagutin bago yung Alison tungkol sa mga insurance coverage. Yung pagpalit ng barko. Kasi dapat ibang barko ang sasakyan ng mga pasahero. 'Di ba? Kaya sila bumili ng ticket dahil akala nila yung barko yun, anong pangalan ng barko supposed to be? Ano po? Antonio to, sir. Antonia dapat. Antonio to. Antonia 2. Ang Antonia 2, maganda ang kondisyon noon. Kaso pinalitan, kaya yung mga tao gustong sumakay sa Antonia 2. But they were deceived. Because last minute, yung Antonia 2 pinalitan ng Christine 3. Why was it allowed to happen? Sir, if I may respond. Sige po. Again, we have seen this as a policy gap. In short, the CPC allows all ships within the company, and so there is a list of all the fleet of the company and then all the authorized routes. Kaya po nagiging flexible yung pag-assign nila to a vessel to a route. So ito po isang area na papalitan natin kasi nga po dapat may specific barko sa specific route. Under existing policy, lahatan sila flexible. So nakalista lahat yung barko, nakalista lahat yung authorized route. Ang kailangan lang is ma-maintain na may nag-ooperate doon sa ruta. Pero hindi naka-identify kung aling barko. Kasi, Ma'am Administrator, yung mga tao, yung mga passengers, bumili sila ng ticket knowing na Antonia ang sasakyan nila na magandang barko. Yun pala ang ipinalit, ang pinasakay sa kanila yung Christine na bulok. Kasi kung nalaman na nila beforehand na Christine pala yung sasakyan nila, hindi sila bibili ng ticket. They will not risk their life because they know na yung barko na yun ay bulok. Tama ba ako, Survivor? Another noteworthy po na malaki yung gap ng size ng Alison Antonia 2 and Trisha Christine 3. Nakapagsabi po yung anonymous crew po natin na sanay po siya sa Trisha Christine 3 na Dumaguete to Dapitan at usually po ang average na nilalarga na wing run ay 4 lamang. Kaya laking gulat niya noong ruta na ng Zamboanga to Jolo, biglang 8 na yung total na trucks at iba pang mga kotse at iba pang mga motorcycles. And isa pang notable na napansin niya, sagad po siksik na siksik yung laman ng mga wing van. Dahil puro bigas nga ang karga. Kaya talagang overloading.